Tawagin niyo lamang ako sa pangalang Micah. Hindi ko totoong pangalan. Soil, gusto kong ibahagi ang aking kwento ng pag-ibig. Simulan ko ang aking kwento nung nalipat kami sa Maynila. Ang totoo niyan, Kuya Soil, ay taga-probinsya kami. Hindi ko lamang sasabihin kung saan kami sa probinsya. Ngunit kami ay lumaki talaga sa probinsya. Ibig sabihin ay probinsya na talaga ako. Nailipat kasi si Papa sa kanyang trabaho dito sa Maynila. Bagay na lumipat na rin kami na magpamilya dito sa Maynila. At dito ko na rin pinagpatuloy ang aking pag-aaral. Noon ay tamang-tama na nakatapos na ako ng grade 12 ko. Ibig sabihin ay dito na ako magpapatuloy ng aking college level sa Maynila. Dito ko na rin mararanasan ang manibago dahil laking probinsya nga kami at lumipat na kami or lilipat na kami sa Maynila. Pasukan na noon, kuya. Ang gusto ni Papa na kunin kong kurso ay education. Bagay naman na gusto ko at matagal ko naman yon na pinapangarap. Tandang-tanda ko, kuya, nang pumasok ako sa unang-una kong araw sa pagpasok sa eskwelahan, hindi ko na lamang, kuya, babanggitin ang pinasukan kong paaralan, ngunit isa ito sa malaking universidad dito sa Maynila. Pagkapasok ko, kuya, nung unang araw ko ay palingalinga pa ako kung saan yung building namin. Dahil sa sobrang lawak ng eskwelahan ito, bagay na hindi ko matagpuan ang aming building. Dagdagan pa na bago pa lang ako sa eskwelahan na ito. Lakad ako ng lakad, kuya. At hinahanap ko ang karatula na makapagsasabi kung saan ang aming building. Nang may makasalubong akong babae. Miss, bago ka dito. Parang ngayon ko lang nakita yung mukha mo dito eh. Sabi na nakasalubong kong babae. Opo. Galing kasi kaming probinsya at bago lang din ako nag-transfer sa paaralan na ito. Ganun po ba? Ano ba yung course mo, miss? Education po. Hinahanap ko nga po kung saan banda yung room namin. Dahil bago lang kasi ako dito at ang lawak-lawak ng eskwelahan na ito. Doon yun, no? Sa kakaliwa ka, tapos kanan ulit, tapos diretso. Sabi ng babae sa akin, Kuya Soil. Bagay naman na aking sinunod. Lumakad na ako at nagpaalam sa babae na aking kausap. May hindi man lang kami nagtanungan ng aming mga pangalan. Nagmamadali na kasi ako noon, kuya. Dahil ang pasok namin ay 8:30 at noon ay malapit na mag 8:30 kaya nagmadali na ako. Bagay na hindi na kami nakapag-usap ng babae ng matagal. Mamaya-maya, kuya, habang naglalakad ako ay natagpuan ko na rin ang aming classroom. Sa unang school day ko, kuya, ay masasabi ko na nakapagpanibago. Nakapagpanibago ang buhay dito sa Maynila. Pati na rin ang mga tao na aking nakakasalamuha sa eskwelahan at pati na rin sa labas ng eskwelahan. Masasabi natin, kuya, na talagang nanibago talaga ako at kailangan ko mag-adjust
sa buhay Maynila. Lumipas pa ang araw, linggo, buwan at unti-unti na rin akong nakaka-adjust sa buhay namin dito sa Maynila. Isang umaga noon ay nagmamadali ako na naglalakad papunta sa aming room dahil malapit na naman akong malate. Ang sobrang traffic kasi kuya dito sa Maynila. Kung matraffic sa amin doon sa probinsya ay doble pa pala ang traffic dito sa Maynila. Nang biglang, aray, ano ba yan? Hindi kaya tumitingin sa pinagdadaanan mo? Sabi sa akin kuya ng nakabanggaan kong lalaki. Excuse me ha? Ikaw yatang hindi tumitingin sa dinadaanan mo. Ako tumitingin ako sa dinadaanan ko. Kaya nga nakita kita na pasalubong sa akin. Ganun ba? So nakita mo pala ako na pasalubong ka sa akin tapos hindi ka umiwas. Sabi ng mataray at supladong lalaki. Alam mo mister, instead na humingi ka ng sorry, ikaw pa yung magalit. Ha? Ako pa ang hingi ng sorry sa'yo. Ayon nga sa'yo, nakita mo akong paparating tapos hindi ka umiwas. At tapos sabihin mo ako pang hingi ng sorry. Sagutan namin dalawa ng lalaki kuya. Alam mo mister, alam mo naman na pasalubong din ako sa iyo eh. Bakit ka kasi text ng text? Ang tuloy, nagkabanggaan tayo. Ay naku miss, wag ka nga. Siguro, gusto mo lang ako makabanggaan or binangga mo talaga ako sadya para dumikit lang yung katawan mo sa katawan ko. Siguro, porsonada mo ako no? Sabi sa akin ng lalaki kuya, bagay na pinagpanting ng tenga ko. Ano? Kung hindi lang ako nagmamadali, yari ka sa akin. Sabi ko sa aking sarili kuya at naglakad na lamang papaalis sa lalaki na iyon. Habang naglalakad ako papalayo sa kanya ay narinig ko pa ang sinabi niya na, "Huy, kinakausap pa kita. Bakit mo ako tinalikuran? Bastos ka talaga, no?" Sabi niya sa akin kuya, hindi ko na lamang pinansin at baka malit na ako sa aming klase. Dagdagan pa nang wala naman akong mapapala kung patuloy lamang ako na makipag-argue sa kanya dahil mukhang hindi naman ito magpapatalo. Tama siya kuya, gwapo nga siya, pero hindi ko na naisin na idikit ko ang katawan ko sa kanya kung ganun lang naman kabastos at kaantipatiko na klase ng lalaki. Pagkatapos ng klase namin sa subject namin na math kuya ay tamang-tama na rin na tanghalian na. Niyaya ako ng aking kaibigan na si Mara na mag-lunch sa kantin. Bes, lunch na tayo. Sabi sa akin ni Mara. Sige Bes, saan tayo? Diyan sa kantin. Sabi naman niya. Bes, pwede bang doon na lang tayo sa labas? Saan? Doon sa turo-turo? Hindi naman yung turo-turo Bes. Masarap naman yung ulam nila doon at mura pa. Ay nako, Maika. Kung doon ang gusto mo, ikaw na lang. Basta ako sa kantin ako. Ayaw ko nga doon sa labas. Yak, baka may mga ipis pa yun. Sabi sa akin ng aking kaibigan na maarte. O ano, saan mas pipiliin mo, Maika? Sa labas or sa kantin? Sa labas kasi malayo na. At dito sa kantin, malapit lang. Binibiro lang kita. Kumain na din ako dyan sa labas at
Masasarap nga yung pagkain nila dyan kaso malayo lang kasi. O sige na nga, dito na lang tayo sa kantin. Sabi ko naman sa aking kaibigan. Pagkapasok namin sa kantin kuya ay agad nagsabi sa akin si Mara na siya na lang daw ang mag-order ng aming pagkain at maghintay na lang daw ako sa bakanting table. Siya na lang daw bahala sa aming o-orderin. Sinabi ko na lang din sa kanya kung ano ang aking gustong ulamin. Habang nakaupo ako kuya sa may bakanting table ay may lalaki na lumapit. Excuse me miss? Sabi na lalaki sa akin. Sumagot ako kuya ng ano po yun? Habang hindi nakatingin sa kanya. Nakatingin kasi ako sa aking cellphone at nagtitext ako dahil ka-text ko si mama. May bakante ba dito sa table na ito? Ikaw na ba mag-isa dito? Tuloy-tuloy na salita ng lalaki sa akin kahit hindi pa rin ako nakatingin sa kanya. Ang totoo niyan sir, meron akong kasama. Pero habang nagsasalita ako ng ganun kuya ay tinignan ko na ang lalaki na aking kausap. Baka kasi sabihin niya na wala akong modo dahil nakikipag-usap ako sa kanya nang hindi nakatingin. Pagtingin ko sa kanya kuya ay nakita ko ang lalaki ng ang nakasagutan ko kaninang umaga. Ikaw? Sabi ko sa kanya. Ikaw din? Talagang pinatunayan mo lang sa akin miss na wala kang modo. Kanina pa kita kinakausap pero hindi mo malang ako tinitignan. Toto ka lang dyan sa cellphone mo. Ganun ka ba talaga, miss? Hindi ko na nagustuhan ang kanyang pinagsasabi kuya at nasampal ko ito. Wala kang karapatan, mister, para pagsabihan ako ng ganyan. Dahil hindi mo ako kilala. At hindi mo ako pwedeng lait-laitin ng ganyan na lang. Sabi ko sa kanya kuya na habang tumutulo na ang aking luha. Ano yan? Sabi sa amin ng kaibigan kong si Mara na nakita ang pangyayari at agad itong nagmamadaling lumapit. Anong nangyari, Maika? Yan, ang lalaking yan. Kaninang umaga pa ako niyan binabastos. Excuse me, miss. Hindi po ako nagbastos sa'yo. Hindi. Ano palang tawag doon? Panglalait? Pangbubuli? Mister, kahit ganito lang ako, pero wag mo akong ganyan-ganyanin. Sabi ko sa lalaki kuya na aming kaharap. Hindi ko na nakayanan ang tagpong iyon kuya at agad akong nag-walk out. Inalayo ko na lamang ang aking sarili sa pagkakataon na iyon at dahil baka kung ano pa ang masabi ko sa aking kaharap at baka kung ano pa ang magawa ko dito. Abay, suplada talaga yung kaibigan mo, Mara. Sabi ng lalaki sa aking kaibigan. Pagpasensyaan mo na siya, Joey. Kasi bago lang siya dito at galing siya ng probinsya. Kaya siguro nag-a-adjust pa siya sa mga tao dito sa Maynila. Ang sabihin mo, o galing probinsya talaga. Kaya pala. No wonder na ganun siya dahil taga-probinsya pala siya. Joey. Hindi siya kinakampihan ko si Maika pero wag mo naman sana siyang maliitin ng ganyan. Parang kung ako man sa lugar niya masasaktan din. Ganyan ka po pala talaga palagi. Akala ko ba nagbago ka na? Ay naku Mara, magsama kayo ng kaibigan mo taga-probinsya.
Dinig na dinig ko kuya ang usapan ng aking kaibigan at ng lalaki na iyon. Hindi naman kasi ako tuluyang lumabas ng kantin at nagtago lamang ako sa isang sulok. Bago kasi ako papalabas ng kantin kuya ay narinig ko na nag-uusap sila Mara at yung lalaki na nagngangalang Joey. Bagay na hindi ko tinuloy ang paglabas at pinakinggan ko sila. Magkakilala pala ang aking kaibigan na si Mara at yung Joey. Pagka alis ng lalaki kuya na akin nakasagutan ay nilapitan ko si Mara. Bes, pasensya ka na ha sa nangyari. Walang anuman Bes. Bakit? Ano ba kasing nangyari? Kinuwento ko kay Mara Kuya Soil ang nangyari simula ng umaga at doon sa nakita niya na sinampal ko ang lalaking iyon. Kinuwento ko sa kanya lahat-lahat. Agad naman na naintindihan ako ni Mara Kuya at tinanong ko si Mara kung kakilala niya ang lalaki na iyon. Sabi niya ay kakilala daw niya at kababata pa niya ito. Kababata ko si Joey Best at pasensya ka na doon. Ganun talaga yun. Spoiled brat kasi. Nag-iisang anak lang kasi ng mayaman na pamilya. Kaya pala ganun siya mag-asta Best. Mayaman pala siya. Kaya pala gano'n na lang siya kung makapaglait sa akin. Mata pobre. Sabi ko sa aking kaibigan at pagkatapos noon kuya ay pinili na lang namin na kumain. At makabalik na rin sa aming classroom. Lumipas ang maghapon kuya na inis ako sa lalaki na aking nakasagutan. First time iyon kuya na meron akong nasampal na lalaki. Hindi naman talaga ako sadyang masungit. Kaya lang inunahan kasi ako nito at hindi ko na rin kasi nagugustuhan ang mga sinasabi niya sa akin. Linggo noon kuya at wala kaming pasok. Tanghali na ako nagising. Dahil sabi ko naman ay wala naman kaming pasok kaya kahit tanghaliin ako nagising ay okay lamang. Pagkagising ko kuya ay meron akong text na nakita sa aking cellphone. Nung binuksan ko ito kuya at tinignan ay unknown number. Walang nakapangalan. Ibig sabihin ay ang nag-text sa akin ay wala sa naka-phone book sa aking cellphone. Nang binasa ko kuya ay pasensya ka na sa nangyari. Sana matanggap mo ang sorry ko. Yun lang nakapaloob o nakalagay sa text message. Nag-reply ako kuya kung sino siya. Tinanong ko kung sino ito at kung kilala ko ba siya. Kakasend ko lamang ng text message ko na ganun kuya ay biglang nag-flashback sa aking isip ang nangyari ng isang araw sa school. Yung pagsampal ko sa isang lalaki. Nagtataka kasi ako kung sino ang tao na humihingi sa akin ng sorry. Dahil wala naman akong ibang nakasagutan o nakaaway kuya, kundi yung lalaki na iyon. Inisip ko kuya na ang Joey na nakausap ni Mara na aking best friend ang nag-text. Pero nagtataka naman ako kuya dahil saan naman niya nakuha ang aking number? Nang tumunog muli ang aking cellphone at may reply sa itinext ko.
Um, Ako ito, yung sinampal mo nung isang araw, si Joey. Pasensya po talaga. Ang totoo niyan iniinis lang kita noon. Hindi naman ako talagang suplado or bastos sa tingin mo. Gusto lang kitang inisin. Sabi niya sa akin sa text. Lalo lang ako nainis kuya. Hindi ko na ito na-replyan pa. Sa halip ay binlock ko ito sa aking cellphone at pinabayaan ko na lamang. Sabi ko sa aking sarili ay wala akong time na makipag-usap sa tao na bastos at matapobre. Kinabukasan kuya, araw ng Lunes at maaga akong ligpit dahil meron kaming mga project na dapat tapusin. Kaya gusto ko na maaga ako makapasok para bago magsimula ang klase namin ay magawa na namin ng aking mga kaibigan ang aming project. 6:30 pa lang kuya at nasa school na ako naglalakad papunta sa room namin ng hi. Dinig ko ang boses ng lalaki na kung saan ay sumusunod sa akin sa likuran at nagsasabing hi. Nung nilingon ko ito kuya ay nakita ko na ang lalaki na nasampal ko sa kantin ang sumusunod sa akin. Oh, bakit? Anong kailangan mo? Andito ka naman ba para laitin at maliitin ako? Sabi ko agad sa kanya. Miss, hindi. Andito ako para personal na humingi ng sorry sa'yo. Siguro naman nabasa mo yung text ko sa'yo? Hindi. Nag-text ka ba sa akin? Wala akong natandaan na nag-text sa kagaya mo. Nag-reply ka pa nga sa akin. Nung pagsabi, tinanong mo pa nga ako kung sino ako. So, hindi ibig sabihin na nag-reply ako sa'yo, makipag-usap ako sa'yo ngayon. Sabi ko naman na mataray sa kanya. Sana matanggap mo yung sorry ko. At sana, gusto ko lang naman na maging friends tayo. Maging friends? Okay ka lang? Ganun ba ang way mo para maging friends mo yung tao? Laitin mo muna? Bastusin at maliitin? Ganun ka ba mag-umpisa ng friendship? Napaka-corny naman ng pamamaraan mo para makipag-friend. Sabi ko sa kanya kuya at agad kong iniwan ito. Nagmadali na akong pumunta ng aming classroom. Nung uwian na ng hapon kuya ay hintay ng jeep. Ngunit wala akong masakyan. Noon kuya ay malapit na ang maggabi. Siguro kung hindi ako magkakamali ay pasadong 6:00 na ng gabi noon at wala pa rin akong masakyan. Hindi ko alam kung bakit walang mga jeep ang dumaraan. Kung meron man dumadaan ng mga jeep kuya ay puno na at hindi na ako pwedeng sumakay dahil siksika na nga ito. Hindi ko alam kung dahil ba sa traffic or talagang may strike. Pero wala naman yatang strike noong panahon na yun kuya dahil marami naman ang nabiyahe. Nang mamaya-maya ay may humintong kotse sa aking harapan. Pagkababa ng bintana nito ay dumungaw ang isang lalaki na aking kinakainisan. Yung tinatawag ni Marang Joey. Miss, wala ka nang masakyan. Sakay ka na dito. Hati-hatid na kita sa inyo. Sabi pa niya sa akin.
Ah, sige na lang. Maraming salamat na lang pero ayaw ko. Mamaya saan mo pa ako dalhin at mamaya kung ano pang gawin mo sa akin. Diretsuhan na sabi ko sa kanya, kuya. Miss, ipagpalagay na nating presko ako. Ipagpalagay na nating bastos ako. Pero hindi man ako rapist. Sabi niya sa akin, kuya. Kahit na, ayaw ko pa rin. Mamaya kung ano pang gawin mo sa akin. Halika na dito. Sige ka. Mamili ka. Sasama ka sa akin para makauwi ka sa bahay ninyo. Or manatili ka dyan sa daan at baka mangyari sa'yo ang sinasabi mo. Sabi niya sa akin, kuya. Hindi, mas pipiliin ko yung dito na lang ako kaysa sasama ako sa'yo na baka yun pa ang mangyari sa akin kapag sumama ako sa'yo. Sagutan na naman kami, kuya, kahit sa gilid kami ng daan. Tamang-tama, kuya, may paparating na taxi at wala na akong choice kundi parahin ito. Agad-agad ako nagmadali na sumakay sa taxi, kuya. Nahihiya kasi ako sa sagutan namin ni Joey sa daanan. Parang nagmukha na rin akong antipatika kasi pumatol ako sa kanya at nakipagsagutan ako sa kanya sa daan. Mama, para lang po dyan sa kulay white na gate. Okay, ma'am. Sabi ng taxi driver sa akin nang makita ko ang aming bahay, kuya, at nagpahinto na ako dito. Agad akong buwaba sa taxi pagka hinto nito at akma na sana akong pumasok. Akma na sana akong papasok sa bahay nang biglang may bumusina na kotse sa aking likuran. Nagulat pa ako dito sa pagbusina niya, kuya. Nung nilingon ko ay si Joey pala. Sinundan pala ako ng nakakainis na lalaki. Bakit andito ka? Bakit sinundan mo ako? Siguro may balak ka talagang masama sa akin, ano? Wag na wag mong gagawin kung anong binabalak mo sa amin na masama. Sabi ko sa lalaki, kuya. Nakita ko siya na nakatingin lamang ito sa akin. Mamaya-maya ay agad itong isinarado ang windshield ng kanyang sasakyan. Sinarado nito ang bintana ng kanyang sasakyan at umalis na rin. Kinabahan ako, kuya, kung bakit niya ako sinundan. Hindi ko kasi malaman kung bakit niya ako sinundan dito sa bahay namin. Sinundan pala niya ang taxi na aking sinakyan. Hindi ako mapakali noon habang nakahiga ako sa aking kwarto. Hindi ko alam kung ano ba ang binabalak ng taong iyon na kaya niya ako sinundan. Medyo nag-worry ako, kuya, dahil baka sabi ko ay galit ito sa akin sa pagpakita ko ng kasupladahan sa kanya at baka kung ano ang gawin niya sa akin. Naalala ko kasi ang sabi ni Mara na mayaman ito at spoiled nga daw sa kanyang pamilya. Bagay na kinakabahan ako at baka kung ano kasi ang gawin niya sa akin. Kaya sabi ko sa akin sarili ay dapat na magmatsyag ako at dapat na maging handa ako sa bawat pagkakataon na makasalubong ko ang lalaking iyon. Kinabukasan, kuya, sa hapagkainan, sabi sa akin ng aking mama, Maika, sino yung sasakyan na nagatid sa iyo kagabi? Ha?
Wala namang nagatid sa akin kagabi, ma. Nagtaksi ako kagabi. Sabi ko sa aking mama. Nagtaksi ka pala kagabi. Nakita kita. Andyan ka na sa gate natin. Tapos, mayroong kotse sa harapan mo at nag-uusap kayo. Akala ko, yun ang nagatid sa'yo. Sabi ng aking mama. Hindi, ma. Oh, kung hindi, sino yun? Sino yung kausap mo? Ano ma, yung dun, bahay doon sa isang block. Ano kasi, ka-schoolmate ko at nadaanan lang ako. Kaya, kinausap niya ako saglit. Pagdadahilan ko sa aking mama, kuya. Ayaw ko kasing sabihin sa kanya na meron akong nakasagutan sa school at sinundan ako dito sa bahay. Ayaw ko kasi na mag-alala ang aking mama at ayaw ko din na isabi niya ito kay papa. Kilala ko kasi ang aking tatay, kuya. Kapag ano sa kasi ng hindi magandang salita ay agad itong nagagalit at baka kung ano pa ang gawin ng aking papa at baka lumaki lamang ang gulo kapag malaman nila na meron akong nakasagutan sa aming eskwelahan. Kaya minabuti ko na lamang, kuya, na hindi ko na lamang sabihin sa aking mga magulang ang nangyari. Ngunit kailangan ko lang magmatsyag at maghanda dahil nasundan na ako ng sinasabing Joey. Pagpasok ko sa eskwelahan ay kinausap ko si Mara. Bes, alam mo ba na sinundan ako ng kakilala mo sa bahay? Ano? Sinong kakilala? Marami naman akong kakilala at kakilala mo din. Bes, yung Joey. Ano? Sinundan ka ni Joey sa bahay ninyo? Wow, Bes! Hinatid ka ni Joey? Wow, sana all. Mara, umayos ka nga. Oh, bakit? Mayos naman ako, Bes. Kinilig lang ako kasi sinundan ka ni Joey sa bahay niyo. Ano ba? Hinatid ka niya? Hindi. Ang totoo gusto niya akong ihatid sa bahay pero nagtanggi ako. Sumakay ako ng taxi at sinundan niya ako. Nagulat na lamang ako, Bes, na pagbaba ko ay nandyan na siya sa likuran ko. Ano namang masama dun? Bes, merong masama? Bakit niya ako sinundan na walang permiso sa akin? Anong balak niya na sinundan niya ako? Ha? Hindi ko alam, Bes. Basta, hindi ko rin alam kung bakit kanya sinundan. Sabi ng aking kaibigan. Bes, alam mo, kinakabahan ako. Ha? Bakit naman? Kasi hindi ko makakuha sa isip ko kung bakit ako sinundan ng Joey na yun. Bes, pwede ba akong humingi ng favor sa'yo? Ano yun? Pwede bang tanungin mo siya kung bakit niya ako sinundan? Sige, Bes. Tatanungin ko siya kung bakit kanya sinundan, pero sa tingin ko may ka, Bes. Wala naman siya sigurong gagawing masama sa'yo. Sana nga, Bes, pero bakit niya ako sinundan? Sige, hayaan mo, tatanungin ko siya. Huwag kang mabahala, ha? Hindi naman siguro gagawa si Joey ng masama laban sa'yo. Pag-uusap namin ng aking kaibigan na si Mara, kuya.
Pagkalipas ng ilang araw kuya ay hindi ko na nakikita si Joey na nangungulit sa akin. Bagay na nagugustuhan ko naman. Hindi kasi ako komportable kuya kapag nakakasalubong ko ito or nakikita ko siya. Dahil baka mauuwi naman sa sagutan ang aming pag-uusap. Simula kasi na nangyari iyon kuya ay wala na kaming magandang pag-uusap ni Joey. Sa tuwing mag-uusap kami ay nagsasagutan lamang kami nito. Isang araw nang magkasabay muli kami kumain ni Mara sa kantin ay tinanong ko sa kanya kung itinanong niya ba kay Joey ang aking pinapatanong sa kanya. Kung bakit ako sinundan ito sa aming bahay. Gusto lang daw niya best na malaman yung bahay ninyo. Ha? At bakit naman? Bakit naman niya gustong malaman yung bahay namin? Sabi niya, mamasyal daw siya sa'yo. Dadalawin ka daw niya. Ano? Ako, dadalawin niya. Hindi ba lang siya humingi ng permiso sa akin kung papayag ba ako na dadalawin niya o hindi? Bes, halimbawa, kung hihingi siya ng permiso sa iyo at dadalawin ka niya, papayag ka ba? Hindi. Bakit naman, Bes? Dadalaw na naman yung tao sa iyo. Mara, alam mo naman na hindi maganda yung naging pagkakilala namin. Bakit sa ganun-ganun lang papayag ako na dadalawin niya? Sagot ko naman sa aking kaibigan. Pero Bes, wala namang masama na dadalawin ka ni Joey. Saka, siya nang tanong sa iyo, Bes. Tinatanong niya kung mga bagay-bagay na tungkol sa iyo. Ano? Ibig sabihin, inuusisan niya ang buhay ko sa pamamagitan mo? Parang gano'n na nga. Siguro, interesado siya sa'yo. At ano naman ang sabi mo sa kanya? Sinabi ko lang sa kanya yung alam ko sa'yo. Yun lang. Hindi na ako nagdagdag. At in fairness, Bes, mukhang tinatamaan si Joey sa'yo. Umayos ka nga, Mara. Kung mong ganong lalaki lang naman, hindi ko yun gugustuhin. At kung gusto niyang magligaw sa akin, wag mo sabihin na assuming ako, pero base kasi sa kinikwento mo parang gusto niya akong ligawan. Ngayon pa lang busted na siya, Bes. Ha? Hindi pa nga siya nang ligaw, busted agad? Oo. Ayaw ko kasi ng lalaking ganyan.